araw, ako po si Ed Abalos ng Film TV Network. Kasama ni puwersa ang NGO TV Network at Mindanao Daily News Network na maghahatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at sa buong mundo. Para sa kauna-unahang Tri-Media News Program, ito po ang The Pilipinas Update Global. Mas mataas na social security payments para sa milyong-milyong retirado sa Estados Unidos matapos ang bagong batas. Milyon-milyong retiradong guro, bombero, pulis at iba pang kawani ng gobyerno ang makakatanggap ng mas mataas na social security benefits matapos ipawalang bisa ang dalawang probesyon na dati nagbabawas sa kanilang natatanggap na pensyon. Kinumpirma ng Social Security Administration or SSA na ang mga apektadong retirado ay makakatanggap ng isang beses na retroactive payment bago matapos ang Marso, habang ang mas mataas na buwan ng benepisyo ay magsisimula ng Abril. Sino ang makakatanggap ng mas mataas na bayad? Ayon sa SSA, ang mga sumusunod ay makikinabang sa bagong batas. Mga retiradong guro, bumbero, pulis at iba pang empleyado ng gobyerno na maapektuhan ng windfall elimination provisions at government pension offset. Asawa, balo at byuda ng mga apektadong retirado na nabawasan ng benepisyo dahil sa offset provisions, mga retirado na kwalipikado para sa Social Security ngunit nakatanggap ng mas mababang halaga dahil sa kanilang pension mula sa gobyerno, at otomatikong i-adjust ang SSA ang mga pagbabayad kaya hindi na kailangan maghain ng bagong aplikasyon ang mga kwalipikado. Ano ang kahulugan nito sa mga retirado? Dahil sa pagbabagong ito, mas makakatanggap ng patas na halaga ang mga retiradong lingkod bayan batay sa kanilang kinita sa buong buhay ng trabaho. Ang isang beses na bayad sa Marso ay magsisilbing kabayaran sa mga dating kaltas at mga mas mataas na buwan ng bayad ay magsisimula sa Abril. Maraming grupo ng manggagawa at unyon ang natuwa sa pagbabagong ito. Isang malaking tagumpay ito para sa ating retiradong guro, bumbero at pulis na naglingkod ng tapat sa kanilang komunidad ayon sa isang kinatawan ng National Public Pension Coalition. Inaasahan na maglalabas ang SSA ng karagdagang detalye sa mga darating na linggo. Pinapayuhan ang mga retirado na bumisita sa opisyal na website ng SSA o makipag-ugnayan sa kanilang lokal na tanggapan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang benepisyo. Eric Thompson, nahatulang guilty sa ikalawang love triangle murder trial. Idiniklarang guilty si Eric Thompson sa kanilang ikalawang paglilitis kaugnay ng pagpatay kay John Tokuhara, isang kilalang acupuncturist sa Waipahu, Hawaii. Ang hatol ay inilabas matapos ang maingat na deliberasyon sa isang muling pagdinig ng muling binalikan ang pamamaril kay Tokuhara noong 2022. Isang trahedyang nag-uugat sa isang mapanganib na love triangle. Si Thompson ay kinasuhan ng pagpatay kay Tokuhara noong Enero 2022 matapos niyang matuklasan ang lihim na relasyon ng kanyang asawa sa biktima. Ayon sa mga taga-usig, sina Johnny Thompson ang krimen bilang ipaghiganti at ang pagtataksil ng kanyang asawa. Sa paglilitis, ipinakita ng prosekusyon ang mga ebidensya mula sa surveillance footage, forensic analysis at testimonya ng nag-uugnay kay Thompson sa krimen. Sinubukan naman na paghinain ng depensa ang ebidensya. Giniit na walang direktang patunay na si Thompson ang bumaril kay Tokuhara. Ang unang paglilitis noong nakaraang taon ay nauwi sa mistrial matapos mabigo ang mga hurado na magkasundo sa hatol. Ngunit pagkakataong ito na hatulan si Thompson ng second-degree murder na nagbigay ng hustisya para sa pamilya ng biktima. Nagpahayag ng kagaanan ng loob ang pamilya ni Tokuhara sa desisyon ng korte. Anilay amona nila ang katarungan na matagal nilang hinihintay. Inaasahang ibababa ang sentensya ni Thompson sa mga susunod na linggo kung saan maaari siyang harapin ang habang buhay na pagkakakulong. Ang kasong ito ay nagpapaalala sa masalimut na epekto ng pagtataksil at paghihiganti na nagdulot ng pagkawasak ng pamilya at hinagpis sa buong komunidad. Pope Francis natiling kritikal ngunit matatag ang kalagayan sa ospital. Patuloy na nasa kritikal ngunit matatag na kondisyon si Pope Francis, 88 taong gulang, habang pinapagamot sa Gemelli Hospital sa Roma mula pa noong Pebrero 14 dahil sa double pneumonia at mild renal insufficiency. Sa kabila ng kanyang seryosong karamdaman, kasama na ang matinding asthma-like respiratory crisis noong Pebrero 22, nagpakita ng katatag
inatagaan ng Santo Papa. Patuloy pa rin niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin mula sa kanyang silid sa ospital, kung saan pinagtibay niya ang mga dekreto para sa bagong santo at beatification at nagtakda ng consistory para sa hinaharap na canonization. Ayon sa Vatican, bagamat nananatiling bantay sarado ang kondisyon ng Santo Papa, wala namang naitalang panibagong krisis ang kanyang paghinga at matatag na ang kanyang vital signs. Tumanggap din siya ng Eukaristiya at sinimulan muli ang ilan sa kanyang gawain na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang tungkulin. Patuloy namang nag-aalay ng panalangin ang mga mananampalataya sa buong mundo para sa kanyang agarang paggaling. Ang Vatican ay patuloy na magbibigay ng update sa kalagayan ng Santo Papa habang siya ay nagpapagaling. And get well soon, Pope Francis. Brings you latest regional news from the Philippines to the USA and to the global Filipino community. The groundbreaking Tri-Media Partnership now streaming on the Film TV network. Newest show this 2025. Container, pinaghihinalaang may droga. Para sa balita mula Luzon at NCR, manggagaling ang ating Tri-Media partner na si Arnel Sistoso ng NGO TV Network. Magandang morning! Welcome to NGO TV Network for Pilipinas Update Global News for NCR and Luzon. Ako si Arnel Sistoso, ang inyong tagapag-ulat. Sa unang balita, vlogger ng fake news, bilang na ang araw. Manila, Philippines, bilang na ang araw ng mga vlogger na nagkakalat ng mga maling impormasyon laban sa administrasyon. Sinabi ni Presidential Communications Office Acting Secretary J. Ruiz na kasama sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay labanan ang mga nagkakalat ng fake news, partikular na dito ang mga vlogger na irresponsable sa kanilang mga ginagawa. Iginit pa ni Ruiz na dapat nang magsabi sila ng totoo sa kanilang mga ipinapahayag at hindi kung ano-ano lang ang sinasabi para paniwalain ang mga tao at makakuha ng maraming viewership. Dahil marami ang mga naglalaba sa mga kasinungalingan ngayon at mga walang basihan, kaya palalakasin aniya ng PCO ang public information para maipabatid sa publiko kung alin ang totoo at kung alin ang fake news. Natatabunan na niya ang mga ginagawa at magagandang programa ng administrasyon dahil sa mga grupo ng mga taong walang ginagawa kung hindi ang magpakalat ng mga maling impormasyon at manira sa gobyerno. Kaya ang paglaban aniya sa fake news ang isa sa mga babantayan ng PCO para maituwid ang pagiging totoo sa Administrasyong Marcos. Hatol sa impeachment ni VP Sara, possible sa October. Chis Escudero. Manila, Philippines, maaaring abutin lamang na 3 buwan ang paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte na inaasahang sisimulan sa Hulyo pagpasok ng 20th Congress at ibaba ang hatol sa Oktubre ayon kay Senate President Francis Chis Escudero. Nag-adjourn ang Senado, hindi na pag-usapan itong impeachment. So magre-resume kami sa June 2 na. Wala kaming magagawa dahil hindi pwedeng simulan ang impeachment basta-basta sa recess. Dapat mapag-usapan ang impeachment in open session. Babasahin ng House Prosecutor ang impeachment sa plenaryo ng Senado, pahayag ni Escudero. Kailangan din aniyang aprobahan sa plenaryo ang rules of impeachment at sa open session ay sumumpa ang mga senador bilang impeachment judges. Lahat yan hindi pwedeng gawin kung recess. So pag-resume namin aaprobahan ang rules, magko-convene ang court, dagdag ni Escudero. Kung masisimulan sa huling bahagi ng 19th Congress ang pre-trial kabilang na ang pagsusumite ng iba't ibang pleadings, affidavits, kasama na ang listahan ng mga testigo,
Magsisimula naman ang trial proper sa July 29 o 30 o ilang araw matapos ang State of the Nation Address. Dagdag ni Escudero, mas mabilis ang impeachment proceedings kapag naunang matapos ang pre-trial kaya't maaaring abutin lamang ng 3 buwan ang paglilitis. Pagsabit ng Oktubre, doon na pagbobotohan ng mga senador kung i-convict o i-acquit si BP Sara Duterte. British School, Manila, nagpasalamat sa mga otoridad sa pagliligtas sa dinukot na estudyante. Taguig City, nagpaabot ng pasasalamat ang British School, Manila sa Bonifacio Global City, Taguig sa mga otoridad matapos na matagumpay na mailigtas ang isang senior high school student na naiulat na dinukot matapos umalis sa paaralan. Ayon kay Martin van der Linde, head of school ng BSM, unang pinabatid sa mga pamilya ng paaralan ang pagkawala ng estudyante matapos itong umalis kasama ang kanilang family driver. Inihayag naman ni Kalihim John Vic Rimulya ng Department of Interior and Local Government, DILG, na matagumpay na nailigtas ang estudyante sa Parañaque. Lubos akong natutuwa at gumaan ang aking pakiramdam na maipapaabot ko ngayon tulad ng pinumpirma sa press ng kalihim ng DILG na ang ating nawawalang estudyante ay ligtas na nasa pangangalaga ng mga otoridad. Pahayag ni Van der Linde sa panibagong mensahe niya sa BSM families matapos ang matagumpay na pagliligtas. Dagdag pa niya, hindi kami maaari magbahagi ng karagdagang impormasyon at patuloy naming susuportahan ang pamilya at mga otoridad. Nauunawaan namin ang mga limitasyon sa pagbabahagi ng impormasyon sa ating komunidad dahil sa maselang sitwasyon at mga kinakailangang proseso. Isa itong napakahirap na panahon para sa ating lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, ang aming pangunahing layunin ay ang kapakanan ng isa sa aming sariling mag-aaral at ang bawat isa sa ating komunidad. Patuloy naman nagpapaalala ang mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at agad ipagbigay alam ang anumang kahina-hinalang kilos upang maiwasan ang ganitong uri ng insidente sa hinaharap. Delivery rider, inaresto sa silang matapos magkunwaring biktima ng hold-up. Cavite, isang parcel delivery rider ang inaresto sa bayan ng Silang Cavite matapos niyang magpanggap ng biktima ng hold-up upang bigyang katwiran ang perang kanyang nakolekta mula sa customer, ngunit nawala sa sugal. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 4A, ang 26 anyos na suspect na itinago sa pangalang Elias Jos ay nagtungo sa Silang Municipal Police Station noong Lunes ng umaga, Pebrero 25, upang iulat ang nasabing insidente ng pagnanakaw. Ayon sa kanyang pahayag, noong Pebrero 23, habang pansamantalang nakaparada ang kanyang motorsiklo sa Barangay Toledo upang asikasuhin ang kanyang personal na pangangailangan, bigla umanong lumapit sa kanya ang dalawang lalaki na kasakay sa motorsiklo at naka-helmet. Aniya, tinutukan siya ng baril at hinold up ng mga ito. Sinabi ni alias Jos na tinangay ng mga salarin ng halagang 13,400 na kanyang nakolekta mula sa customer. Dagdag pa niya, ipinaalam na rin niya ang insidente sa mga opisyal ng barangay sa nasabing lugar. Ang kanyang pahayag ay sinama sa isang affidavit na kanyang nilagdaan at pinatunayan sa harap ni Silang MPS Chief Lieutenant Colonel Louis Gonzaga. Subalit matapos ang masusing verifikasyon at investigasyon ng mga otoridad sa lugar kung saan umano naganap ang insidente, lumabas na walang anumang motorsiklong may kaparehong deskripsyon ang dumaan sa nasabing lokasyon sa itinakdang petsa at oras. Nang ipakita sa kanyang resulta ng investigasyon noong gabi ng Pebrero 25, inamin ni alias Jos na gawa-gawa lamang niya ang kwento upang pagtakpan ang pagkawala ng pera
na kanya palang naipatalo sa sugal. Dahil dito, agad siyang inaresto ng mga otoridad at sinampahan ng kasong perjury. Patuloy na pinapaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na huwag gumawa ng mga peking reklamo dahil ito ay may kaakibat na legal na pananagutan. Mayor Along nagbabala sa mga senior citizens laban sa peking social pension payout location. Caloocan City, nagbabala si Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan sa mga senior citizens ng lungsod na mag-ingat laban sa mga peking social pensions payout locations at sa mga individual na nagpapanggap bilang empleyado ng lokal na pamahalaan. Sa isang Facebook post, ibinunyag ni Mayor Malapitan na may mga scammer na tumatawag sa mga senior citizens at mali o peking impormasyon ang binibigay sa kanila. Iniutos na kunin ang kanilang social pension sa City Hall o sa iba pang hindi otorisadong lugar. Huwag basta maniwala sa mga nagpapanggap na taga-gobyerno na tatawag sa inyo at magbibigay ng maling impormasyon tungkol sa inyong social pension. Sundin lamang ang opisyal na abiso mula sa ating lokal na pamahalaan. Pahayag ng alkalde. Dagdag pa niya, ang opisyal na social pension distribution ay pinaalam lamang sa pamamagitan ng opisyal na anunsyo ng city government at hindi sa personal na tawag mula sa hindi kilalang tao. Nananawagan din si Mayor Malapitan sa mga senior citizen at kanilang pamilya na agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinahalang tawag o mensahe na may kaugnayan sa kanilang social pension upang maiwasan ang pangluloko. Patuloy naman ang lokal na pamahalaan ng Caloocan sa pagsisikap na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga nakatatanda at nagpapaalala na mag-ingat sa anumang uri ng scam na naglalayong samantalahin ang kanilang benepisyo. Brings you latest regional news from the Philippines to the USA and to the global Filipino community. The groundbreaking Tri-Media Partnership now streaming on the Film TV network. Newest show this 2025. Container, pinaghihinalaang may droga. Para sa balita mula Visayas at Mindanao, manggagaling ang ating Tri-Media partner na si Alan Mediante ng Mindanao Daily News Network. Greetings from the Philippines. This is our MDNN news update, MDNN and Film TV news update for the week from Visayas and Mindanao. In Cotabato City, the informed that it is providing 50 housing indigent residents of Maguindanao Sur. So, merong 5 pabahay na ibinigay ng BARM Ministry para sa mga taga Maguindanao Sur. So, ng programa na tinawag nilang flagship project of the Office of the Chief Minister, which aims to provide decent housing for the poorest families and those that place yung mga former Moro rebels at iba pang mga marginalized group. So, nagtayo ang BARM, ang pamunuan ng BARM ng kanilang initiative na tinawag nilang Kapyanan para makatulong sa pabahay ng mga nangangailangan kanilang mga residente. Ang sabi ng mga nakatanggap na, buong puso silang nagpapasalamat sa BARM dahil sila ay talagang binigyan ng pansin at atensyon ng pamunuan ng BARM. Ibinigay na rin po ang Certificate of Ownership at Certificate of Agreement mula sa Kapyanan para sa mga. Samantala, sa Cagayan de Oro City, ang Comelec Region 10 ay nagsasabing papadala pa nila ang petisyon ng
recall ng isang army commander. Sabi nila hindi sakop ang petisyon na ito ng kanilang opisina sa Rion, kundi dapat sa national office ng COMELEC. Northern Mindanao will forward to its national office a petition from Misamis Oriental election candidates seeking the recall. So mga kandidato ito dito sa Misamis Oriental na pinaparecall nila ang commander ng 4th ID na si Major General Michelle Anayron dahil sabi nila baka or may influensya ito sa magiging resulta sa eleksyon doon sa Sugbungkugon Town kung saan ang ama ni Major General Anayron Sr. ay tumatakbong town mayor. Sa isang media briefing, sinabi ni Assistant Director Maria Dulce Banson na ang kanilang opisina o ang COMELEC Region 10 lacks authority over Anayron Jr.'s assignment. So the complaint was addressed only to Commission Chair, Lawyer George Erwin Garcia, and it was merely forwarded to Regional Office. Kaya ito ay papadala nila sa COMELEC Manila. Sa isang statement ng Chief ng Public Affairs ng 4th ID, Lieutenant Colonel Francisco Garillo Jr., sinabi niya na ang adheres to a rigorous selection process at he denied any intent to influence the midterm elections. Garillo said that Major General Anayron Jr. is qualified his role as commander or general of the 4th Infantry Division because he already has 30 years of service and exemplary performance in many parts of Mindanao for his duty forces. Ang Department of Agriculture, Region 11, ay namahagi ng 11.6 million na makinarya para sa agricultural ng ating mga farmers doon. Sabi ng DA Region 11 Director Macario Gonzaga, ang mga makinaryang ito na nagkakalaga ng 11.6 million ay kasali ang mga 4-wheel tractors and rotavators and was provided through the Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. With the RCEF mechanization program, more provinces can attain a higher level of mechanization, according to Director Gonzaga. Sa Visayas naman, ang University of Antique ay may planong magkakaroon o magdagdag ng kanilang medical program o medicine program. Sa ngayon ay meron ng College of Nursing. At mga 5 years from now, sabi ni UA President Pablo Crispo Jr. ay maaari na silang tayo din ng College of Medicine. Meaning mga doktor na pwedeng, kung sino yung gusto magdoktor, pwede nang mag-enroll sa University of Antique 5 years from now. Sa ngayon ay nasa College of Nursing pa sila at ibang allied medical degrees. Sa Negros naman, Negros Oriental, sinabi ng local government unit ng Negros Oriental na sila ay mag-a-assume ng response rule sa Canlaon City doon sa mga naapektuhan ng Mount Canlaon disaster. Coming from Dumaguete City, the regional director of DSWD-7 said the provincial government unit of Negros Oriental has assumed the support role in disaster response management in Canlaon City. Sabi ni Director Lucero, ang DSWD-7 Quick Response Team led by Division Chief Lilibet Cabiara has provided augmentation and support to the Canlaon City LGU for almost 3 months now since this December 9 eruption of Mount Canlaon. It is not a full turnover, but more of allowing now the province to experience managing the camps
because this is in preparation for a possible exodus, ang sabi ni Lucero. Ang exodus, sabi niya, would take place during a major eruption. Exodus bilang leave ng mga tao sa kanilang mga tahanan en masse. Mga isang barangay or isang lungsod or isang municipality sama-sama na aalis sa kanilang lugar kung merong major eruption ang Mount Canlaon. Lucero also said that once an exodus takes place during a major eruption, the provincial government will play a critical role in managing camps in the different towns and cities where Canlaon residents will be evacuated. So this is our news update. Reporting from Cagayan de Oro City, Alan Vigiante po. Yan po ang binubuo ng ating mga balita dito sa NCR at Luzon para sa Pilipinas Update Global News. Sa ngalan ng aming partner sa Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante at PhilAm TV News Anchor Ed Abalos. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang, kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. Let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo. Para maging updated sa aming balita, i-follow niyo po ang PhilAm TV Network sa aming social media platforms. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita sa ngalan ni Arnel Sestoso, Alan Mediante at ako naman po si Ed Abalos para sa kauna-unahang Tri-Media News Program na nagsanib puwersa mula PhilAm TV Network, NGO TV Network at Mindanao Daily News Network para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang The Pilipinas Update Global. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door.